yung kanyang purpose ay talagang hinahadlangan din. Si Satan laging nandyan. Alam naman natin na walang kapangyarihan si Satanas dapat sa atin. Amen. Doon may hadlang, pero hindi tayo kayang hadlangan ng ating kaaway. Amen po ba? Amen. At salamat sa Panginoon at nagtagumpay tayong lahat. Pati mo nga yung mga katabi mo, kapatid. Sabi mo, nagtagumpay ka ngayong araw na ito. Ngayon, hindi hahayaan ng Lord na hindi natin makita yung kanyang plano. Hindi hahayaan ng Lord na hindi natin ma-witness yung mga bagay na gagawin niya sa harapan natin. Sa buhay natin, naniniwala ko, ma-witness natin yung pagbabagong gagawin ng Panginoon. At ngayon po, yung ating po pag-uusapan, excited na po ba lahat? Yes. Excited na. The greatest love. Ayan. The revelation of the cross. Pag sinabi natin greatest, meron pa bang hihigit dito? Meron ba ba? Kumbaga, pag sinabi natin greatest, pinaka-nakila. Diba? Highest level na, sabi nga nila. Pag pinag-usapan natin yung mga dakila, gaya ni Alexander the Great. Di ba ba? Kilala po ba natin yan? Isang taong Greek na tinawag siyang Greek. Tinawag siyang great dahil sa kanyang katangian, dahil sa kanyang kalalagayan. Isa po siyang ancient Greek na naging king, na naging hari. Bago siya nakilala, naging tanyag, naging pinakatanyag. Kasi nakakabit na rin yung pagiging Greek di ba? Pag sinabi ng Alexander the Great, lagi nandoon yung pagiging Greek. At si Alexander the Great, nakilala siya bilang great in battle. Wala po siyang laban na hindi ipinanalo. Imagine, bilang commander-in-chief, wala siyang laban na ipinatalo. At alam niyo po, kung titingnan natin, si Jesus, gusto ng Lord na bigyan makita natin yung view bilang isang great king. Amen? Makita natin siyang great Lord, great God. At dito po sa ating babasahin, sabi po dito ay hindi po siya lumibig. Meron pong nanonood sa online. Hello po sa inyo. Tuloy na mabless po kayo sa biyaya ng kanyang salita. Sabi nga natin, yung kaaway, talagang hadlangan tayo. So yung pagiging great ni Christ ay gustong ipakita sa atin ngayon, yung kadakilaan, hindi lang sa kanyang kadakilaan, kundi yung kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Amen po ba? Magaya yung great love na ipinakita sa atin ng Panginoon. At kung titingnan natin sa verses, mamaya babasahin natin. Yan. Babalik ko din. Yan. Sige. Basahin muna po natin yung Philippians. Huwag na po tayo tumayo. Philippians 2, verse 5 to 8, sabi dito. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ng kay Kristo, Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitan manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip,
kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Pinanak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Tayo pong lahat ay mananangin. Dakilang Diyos na aming Ama na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, dinamahila. Napakabuti mo, napakaganda ng iyong ginawa. Alam namin na ang Banal Espiritu ang magre-reveal sa amin. Yes. The revealer of truth, yung Holy Spirit. At ang Holy Spirit nasa loob namin, Panginoon. And God, na-appreciate namin lahat ng magandang bagay na ginawa mo sa amin sa araw ito. At maging sa ituturo mo sa bawat isa at maging sa mga ipapakita mo, Panginoon. Kaya Lord, pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, una, gustong ipakita ng Panginoon, gustong ipaalam sa atin ng Panginoon. Sabi dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Imagine, naway magkaroon daw tayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Alam niyo, lagi na lang natin nakikita yung kalagayan ni Kristo nung siya'y naging tao dito sa lupa. Di ba? Nakikita natin si Jesus naging tao. Naging napakahirap. Di ba? Nagpakahirap siya, pinanganak sa sabsaban, pinanganak sa napakahirap na nakalagayan, isang karpintero. Subalit, kailangan din natin makita sino si Jesus bago siya panganak. Ito siya, taglay niya yung kalikhasan ng Diyos. Sapagkat siya'y Diyos. Sapagkat, bagamat siya'y Diyos, bagamat siya'y nagahari sa heaven, meron siya ritong temple, meron siya ritong kaharian na nagsisilbi sa kanya mga powerful angels na sa isang kumpas lang, kaya niya tukbukin yung Sodoma at Gomorrah. Alam naman natin yun, di ba? Nabasa natin. Ganon ka-powerful yung mga nagsiserve kay Jesus. Ganon kalakas na isang salita niya lang, kaya niyang gawin. Pero anong pinakita sa atin dito? Hindi niya pinagpilitang maging kapantay ng Diyos that time. Sa halip, kusahan niyang binitiwan yung pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. So sabi nga natin, di ba kanina yung greatness, mga dakilang tao. Itong si Jesus, before na ipanganak sa lupa, dakila na siya. Taglay niya na yung pagiging Diyos. Actually, pag sinabi natin kapantay, wala itong mataas o walang baba. Kung paano natin kinikilala si God the Father, God the Holy Spirit, even God the Son, kapantay na to. Sa power, sa kalagayan, pantay na pantay sila. Walang mababa sa kanila. So it means, dakila si Jesus bago pamangkin. Si Alexander the Great, nakita natin yung kanyang kadakilaan, di ba ba? But when it comes to great love, hindi po ito na-express sa langit. Hindi niya kaya express ito kung nasa langit na siya. Kaya dito makikita natin yung view na yung cross, ito lang yung pwedeng magpakita ng kadakilaan ni Jesus. Ito lang yung pwedeng magbigay sa atin na kung saan, kung ano man yung ginawa mo, ito yung ginawa niya eh. Dito nahayag yung pinakadakilang pag-ibig. Sabi dito, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na isang tunay na Diyos at si Jesucristo na yung sinugo. Upang makilala si Jesus, kailangan natin maranasan yung kapahayagan ng krus. Amen? Kailangan natin maranasan. So, ibig sabihin, hindi ito isang intellectual na kaalaman. Amen? Nakita niyo yung pagkakaiba? Maraming beses nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nadadagdagan yung ating kaalaman. Dumudunong tayo, ang dami natin alam sa Biblia. Pero yung revelation, yung karanasan, kailangan maranasan mo yung kapahayagan ng krus. Kasi dito mo lang madadamay pag-ibig ng Diyos. Unless maranasan mo yon, doon mo palang masasabi na I am really born again. I am really set free.
Kasi kung kahapon, nag-aaral tayo patungkol sa mga pag-fall, yung pagbagsak ni David, yung mga pagkakasala ng tao. Dito, ipapahayag ni Jesus yung paglaya ng tao. Amen. At nung sinabi niya, sabi dito sa Matthew 27, na mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani. Nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Eli, Eli, lema sabachthani. Bakit mo ako pinabayaan? Ang sabi po doon, that time ay, sabi nga, di ba, ang Diyos Ama ay isang banal na Diyos. Hindi siya pwedeng tumingin, hindi niya kayang tingnan yung kasalanan. Hindi niya tayo kayang tingnan. Mamamatay tayo, mga kapatid. Kapag tinignan tayo ng Diyos, actually patay nga tayo nung hindi pa natin natatanggap si Jesus. Pero ngayong kinilala natin si Jesus, hindi na tayo nakikita ng Ama. Si Jesus lamang nakikita ng Ama. Amen po ba? Kaya po ito nangyari, o itong pangyayari pong ito, ay that time, nung nabibigyan niyo po ba? Na-imagine niyo po ba nung time na si Jesus nasa cross? Habang sinasabi niya yung mga salitang ito. This time, dala-dala na po ni Jesus yung lahat ng kasalanan ng tao. Imagine, lahat po ng kasalanan ng tao. Kasalanan na magiging anak mo. Kasalanan na magiging apo mo. Even to the last generation, dala-dala na po ni Jesus yung lahat ng kasalanan ng tao. Kaya, hindi na po siya kayang tingnan ng Ama. Masasabi natin, di ba lagi natin nababasa na wala akong ginagawa kundi sinasabi ng aking Ama. Di ba? Walang ginawa si Jesus kundi sa sinasabi lamang ng kanyang Ama. Meron siyang intimate relationship kay Jesus. Yung Father, hindi sila kailanman naghiwalay. Hindi po kailanman. But then, this time, ito lang po yung pagkakataon. Wala na pong ibang pagkakataon na nahiwalay si Jesus sa kanyang Ama. Ito lang po. Dahil pinasan niya yung kasalanan ng tao. Dahil dala-dala niya yung kasalanan ng tao. At sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, sabi doon, siya na walang kasalanan ay ibinilang ng Diyos na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya, tayo'y maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Amen? Kumbaga si Jesus na dating walang kasalanan, blameless, that time, siya po yung binilang na makasalanan. Hindi pa rin natin makita yung significance ito, no? Hindi pa rin natin makita yung kagandahan nito. Alam niyo pa, mga kapatid, yung great exchange na tinatawag, yung pagpapalit, yung kalagayan ni Jesus sa langit, yung kanyang greatness, yung kanyang kadakilaan, kung paano siya nasusunod sa langit, ipinagpalit niya yun. Kung paano siya ang dumadanas ng saya, ng kagalakan, kapatid, ibinigay niya yun sa'yo. At yung hirap na daranasin mo, yung kasalanan na meron ka, kinuha niya yun sa'yo. Amen. Amen. Yes. Yun po yung literally, yung nararanasan natin ngayon. Na, kaya tinuruan ka ni Jesus. Alam niyo, sabi ni Jesus niyo, ganito na kayo mananalangin ngayon na, Ama namin sa langit, Ama namin na nasa langit, sabi niya, mangyari yung kalooban mo kung paano sa langit ay ganoon din dito sa lupa. Ibig sabihin, kung ano yung winil ni Jesus sa langit, kung ano yung gusto niya mangyari, mangyayari yun. Bakit? King siya that time. Ngayon, binigay niya yun sa'yo. Kaya pag nananalangin ka, ano nangyayari? Natutupad ba? Amen. Nangyayari po kasi yung power, yung kalagayan ni Jesus, ibinigay niya sa iyo ngayon. Smile naman dyan, kapatid. Hindi mo ba natutuwa sa kalagayan niyo ngayon? Ibinigay niya sa inyo ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, tayo'y kasamang pinaupo niya sa langit. Yun po yung katotohanan na tayo ngayon, in spirit, naghahari po tayo doon sa langit. Yun po ang sinabi ng Biblia. Kinailangan po nating maisilang sa kapahayagan ng krus. Sabi po dito, ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin
at mapanalanginin. Sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Nangyari po ba ito? Amen? Nangyari po ito. At yung pangyayari po na yun, kung maalala nyo, before pa si Jesus ay maglingkod or mag-ministry dito sa lupa, inihanda niya na po yun eh. Kung maalala nyo si John the Baptist, siya po, sabi niya, siya yung tinig na sumisigaw sa ilang. Sabi niya, tuwirin ninyo ang aking daraanan. Patagin niyo yung mga baku-bakong landas. Doon pa lang piniprepare na ng Lord yung puso ng mga tao sa Israel. Doon pa lang, sabi nga doon, kaya nga doon, magiging mahabagin at mapanalanginin ang mga tao. Kasi doon, sabi nga ni Pastor, 400 years, wala man lang revelation ng Diyos, wala man lang prophecy na nangyayari. Wala nangyayari. Pero that time, dumating si Juan Bautista, ipinirepair niya yung daraanan ng Panginoon. Inihanda niya yung puso ng mga tao na maging mahabagin at mapanalanginin. Kaya nga nung si Jesus, sabi doon, nung siya sinaksak, naramdaman nila eh. Ngayon makita niyo yan sa movie. Meron tayo papanoorin namin. Sabi doon, tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Sabi po ni Pablo na siyang sumulat ng taga-Galatia. Sabi niya, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Alam niyo po ba mga kapatid? Si Pablo na isang alagad, alam kong kilala niyo siya. Pero siya lamang po ang hindi nakasama ni Jesus sa 3 years of ministry niya. Wala po siya doon. Unbeliever pa kung tawagin natin. Hindi niya pa nakikilala si Jesus. Hindi niya pa alam kung ano nangyari kay Jesus. Actually, alam naman natin na si Paul, siya yung nagpapapatay sa mga Kristiyano. Di po ba? Pero nagkaroon po siya ng encounter kay Jesus. Alam natin, kasi naisulat niya ito. Sabi niya, hindi na ngayon ako nabubuhay, kundi na si Kristo na yung nabubuhay sa akin. At then, sabi niya, siya na ngayon kinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nagandog ng kanyang sarili para sa akin. Pwede natin sabihin na, at namatay sa krus para sa akin. Di mo ba? Alam niya, personally, alam niya si Jesus hindi lamang namatay sa krus. Alam niya si Jesus namatay para sa kanya. Di mo ba? Iba po yun. Sabi nga sa kasabihan, knowing Jesus died on the cross, it's a fact. Katotohanan yun. Knowing Jesus died on the cross for you, it's salvation. Amen. Namatay si Jesus para sa iyo. Kaligtasan po ng lahat yun. Kaya dito, makikita natin, si Paul nagkaroon ng personal encounter with Jesus. Personal. At kung babalikan pa natin mga kapatid, alam nyo nung time na sabi doon, di ba si Paul ay papuntang Damascus. Ang sabi doon, na sa kanyang pagsakay sa kabayo ay bigla na lang nabulag siya. Nawalan siya ng paningin. And then, may nagsalita. Alam natin si Jesus, ang sabi niya, Saulo. Saulo pa ang pangalan ni Pablo noon. Sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusip? At sabi ni Saulo, sino po kayo, Panginoon? Ibig sabihin, si Saulo, merong kilalang Panginoon pero hindi si Jesus. Hindi niya pakilala. Kaya nagtatanong siya ngayon eh. Nagulat siya. Sa lahat ng kanyang ginagawa, pinapapatay niya ito, mga pananampalatayang ito, pinipigilan niya yung pananampalatayang ito. Pero hindi niya pala personally kilala si Jesus. Kaya sabi niya, sino po kayo, Panginoon? At alam niyo mga kapatid, ang krus ni Jesus, ito po ay nagpapakita na tayo po ay pinawalang, ito po yung pinawalang bisang sumpa. Di ba sabi doon, tinubos tayo ni Kristo
mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y sinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat binibitay sa puno ng kahoy. Sabihin, cursed is the man who hung on the tree. Until now, hanggang sa ngayon mga kapatid, alam niyo si Jesus, hindi siya pinaniniwalaan sa bansang Israel. Hindi lahat ng tao doon naniniwalang siya ang Kristo. Ang tingin lamang sa kanya, siya'y karaniwang taong makasalanan. Dahil lahat ng binitay, lahat po ng binitay sa Israel ay mga kusakan na tao. Mga masasamang tao. Kaya sino maniniwala, no? Sino ang maniniwala sa karunungan ng Diyos, sa pamamaraan ng Diyos, na ang tao ililigtas niya sa pamamagitan din ng kamatayan sa Diyos? Na kailangan, that time, ang mga tao nang binabayaran nila kanilang kasalanan sa pamamagitan ng pagbitay sa kanila. Pero ito, that time, kakaiba. Iba yung binayaran niya, hindi niya kasalanan. Yes. Kasalanan natin niya. At sa pamamagitan ng iyon, ay pinawalang bisa ang lahat ng curses. Ipapakita, mamaya po may magtuturo naman yung iba't ibang klaseng curses na na-receive natin mga kapatid. From first generation hanggang fourth generation, may mga curses, may mga sumpa po at tao. Mamaya po ituturo ng ating mga kapatid dyan mga kapatid. Gusto rito sabihin sa atin na yung krus na yon, na yung kamatayan ni Jesus na yon, pinawalang bisa. Nawalan lahat ng kapangyarihan. Wala na itong kapangyarihan sa'yo ngayon. Amen po ba? Amen. Dapat po pinapalakpakan natin ng Lord para yan. Sige mo, deserve natin mamatay, deserve natin magkasakit, deserve natin na tanggapin lahat ng curses na yan, pero na-cancel lahat yan. Ito po yung koronang tinik, kalayaan po sa pagpapabagal. Ito naman po sabi sa Genesis chapter 3 verse 17. Ito naman sinasabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa na iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga, dahil dito isinumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkad, pagkain mo'y magmumula, mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. So, ibang-iba doon sa plano ng Diyos. Nakita po natin, before, nung si Eva at Adan nasa halamanan ng Eden, ibang-iba po. Compare dito sa curses na meron ng tao ngayon. Hindi natin may di-deny na totoong nararanasan ng tao. Yung hirap, yung pawis na dumadaloy sa iyong mukha bago ka kumita ng pera. Di po ba? Kung compare natin noon sa halamanan ng Eden, walang tinik, wala pong dawag, wala po purong halaman na namumunga na napapakinabangan ng tao. Napakasarap kumain. Hindi nagpapagal ang tao, hindi pinapawisan ng tao. Naniwala po kayo doon? Naniwala po doon, hindi pinagpapawisan ng tao sa halaman ng Eden. Iba po yung lugar ng Eden. At dito sana nakadesign ang tao. At alam mo ba kapatid, ibabalik ng Diyos yung concept na yun. Ibabalik ng Diyos yung karanasan na yun sa atin. Amen. Yung pagkamatay ni Jesus o yung koronang tinik na tinanggap niya, kita niyo mga kapatid, sabi dito, no? Halaman sa gubat ang iyong kakainin. Kumbaga ngayon nararanasan natin, di ba nung pinalayas siya sa Eden, doon sa gubat. Ito yung nararanasan ng tao ngayon. Baga wala na yung dating sarap na nararanasan niya. Pero thanks God. Salamat sa Panginoon. Dahil kung ngayon ay nakakabili ka na, kasi sa Eden lahat ng klase ng prutas nakakain nila eh. Kung ngayon nakakabili, ito na yung modern Eden na natin ngayon. Kung ngayon nakakabili ka ng prutas, nakakain ka ng gulay, sabihin lahat ng prutas pa rin, lahat pa rin ng gulay, pagkain gusto mo, ay nabibili mo na, ibig sabihin, nararanasan mo na Eden. Amen. Napakasimple lang sana ng plano ng Diyos sa tao. Masyado na lang naging mapaghangad ng tao. Hindi na ito nila-appreciate ng tao kung ano yung meron siya ngayon.
Hindi niya alam, sa Eden, wala naman siyang gagawin kundi kumain, magsaya, maglaro, di ba ba? So yun ang buhay natin ngayon. Ang sulat na nagbigay ng kagalingan, by your stripes we have been healed. Hinamak siya ng mga tao at ginakwil, nagdanas siya ng hapdi at hirap, wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay niyang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala natin ito'y parusa sa kanya. So, pinapakita ron mga kapatid na yung lahat ng latay na tinanggap natin ay nagbigay sa atin. Ay, lahat ng latay na tinanggap ni Jesus, may significance po yun. Ito po ay nagsisignify ng, sabi doon, 33 stripes yung tinanggap niya matitinding latay. 39 stripes yung tinanggap ng Panginoon. At sabi daw po doon sa scientific explanation nila, meron daw po 39 major disease na meron ng tao ngayon. At alam nyo, yun daw po ang dahilan. Sa lahat ng sakit ng tao, tayo po ay pinalaya. Amen. Tayo po ay pinagaling. Amen po ba? Amen. Hindi na mo. Alulot na sa ninyo. Ito po yung truth. Ito po yung katotohanan kung bakit nakakita ba kayo ng mga tao na may sakit tapos ipinanalangin ng kapatid nyo gumaling. Kahit cancer, nagugulat ba kayo? Pag pinanalangin ng kapatid nyo, kahit karaniwan yung kapatid, gumagaling. Bakit? Kasi binayaman na ni Jesus yun. Amen. Si Jesus ang dahilan. Si Jesus na nasa iyo ngayon. Yes. Kaya sa kanyang mga sugat, tayo po ay gumaling. Bagamat siya hinamak, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So, nakita natin na personal na hindi naman ito dapat talaga tanggapin eh. Hindi naman ito dapat talaga maranasan pa. Kasi bilang hari na nasa taas, nasa langit, hindi niya ito kailangan gawin. But because of His great love, but binayaran niya na ito, tinanggap niya na ito para sa atin. Lahat ng hirap mo, lahat ng sakit mo, all has been paid. Bayad na sa Panginoon. Ito po yung pako ni Jesus. Sabi dito, yung unang pako sa isang kamay, pinalaya ka sa kasalanan. Sabi mo nga sa kapatid mo, I am free. Malaya ka na sa kasalanan. Meron ka ng kalayaang umili kung gagawin mo ito o hindi. Dati po mga kapatid, hindi natin kayang lumaya o hindi natin kayang magdesisyon na ayoko na magkasala. Hindi po. Kasi before, kung hindi pa natin nakikilala o natatanggap si Christ, alipin tayo ng kasalanan. Wala tayong makailang tanggihan ito. Kaya nasabi ni Andrew A., gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Yan po ang totoo. Hindi mo kayang bumait, hindi mo kayang magbago. Kaya pag nakakarinig kayo ng mga patutong, alam niyo, nagbago po ako. Hindi po totoo yun. Sinungaling ka, kapatid. Hindi mo kaya magbago. Kaya kang baguhin ni Jesus. Si Jesus lang kaya magbago sa'yo. Kung papapakasuhin mo siya sa puso mo. At sinabi nga dito, yung pinawing argumento, yung ikalawa. Yung unang butas, pinalaya ka mula sa kasalanan. Pangalawa, yung pinawing argumento. Ano ba yung mga pinawing argumento? Alam naman natin, yung great accuser, si Satan nun. Na kahit na ikaw, Kristiyano ka na, pinalaya ka na ng Panginoon, ano sasabihin niya sa'yo? Kung minsang, nagkasala ka, halimbawa nagkasala ka, ano sasabihin niya sa'yo? Uy, makasalanan ka pa rin. Diba? Ganun ang gusto ni Satan na i-argument sa atin. Paglabas natin dito, bago pa yata luwas siya, nagkasala ka eh. Tapos ang sasabihin mo, anong pakiramdam mo? Ay, makasalanan talaga ako. Mga kapatid, huwag mong tanggapin. Dahil yung pangalawang krus na yan, gustong i-prove sa atin, gustong
ilagay sa puso natin na tayo ay wala ng kasalanan. We are holy. We are being cleansed. Pinatawad na tayo ng Panginoon na kahit nagkasala ka, alam mo sa puso mo meron kang repented heart. Amen? At ang luminis sa'yo, hindi naman ikaw si Jesus. Kumaga, mas mapangahawakan natin yung ginawa ni Jesus. Kaya nga yung faith natin, doon tayo nagkakaroon ng kaligtasan. That works. Yung faith natin kay Jesus, yun ang nagliligtas sa atin, yung paniniwala at pananampalataya natin sa Panginoon. Na pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na lituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Amen? Ito yung mga old laws. Ilan pong laws yun? Ilan pong batas yun? 600 kung ilan pong batas yun. Napakarami po yung Mosaic law. Lahat po yun ay pinawi po ni Jesus. Hindi mo na kailangan sundin ang lahat ng yun. Ang ikatlo po ay ang kanyang pagpako sa kanyang mga paa. Tagumpay laban sa pambubusagos. Napakalalim naman po ng salita. No? At sabi po dito, letter E, sibat, kagalingang panloob. Natututo po ba tayo mga kapatid? Ito po kagalingang panloob ay, sabi dito, maliit lang po ang sulat. Pero, iyan na lang ba natin? Mamaya tatalakayin mo. Kumbaga, this time yung ito po yung mga nagawa ng dugo ni Jesus para sa atin. Ano ba yung nagawa ng dugo ni Jesus sa atin? Ano yung significance nito? Ano yung kahalagahan nito? Yung mga dugong lumabas sa katawan ni Jesus. Sabi po sa Leviticus, kukuha siya ng dugo ng batang toro at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay iwiwisik ito ng minsan sa harap ng luklukan ng awa at 7 beses sa harap ng kabanatipan. In old laws, makikita natin, sabi doon, 7 beses daw na iwiwisik yung dugo na ito. Kumaga, ito'y batas noon na isinakatuparan ni Jesus. Hindi na kailangan ulit-ulitin pang iwisik ng 7 beses. Kasi si Jesus, 7 beses din lumabas yung dugo sa kanyang mga katawan. Ito po ang una. 7 beses na pagbubo ng dugo. Ni Jesus, una, pinawisan siya ng dugo. Ito po yung time na, sabi dito, dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Ito po yung time na kung saan siya po ay nagpipray, nananalangin sa bundok ng Getsemani. Sa halamanan ng Getsemani. Doon po siya nananalangin po siya that time. And then sabi po doon ay merong mga patak ng dugo na lumabas sa kanyang pawis. Sabi naman po sa pag-aaral, hyperdosis. Hyperthermodrosis. Hemorrhidrosis. So yun, ayon sa pag-aaral na ito daw po ay nagiging bunga ng matinding stress at matinding physical na stress sa kanya. So at that time, ay naranasan po ni Jesus sa pagiging tao niya, naranasan niya po yung sakit na yun. At dahilan, kumbaga, sabi nga doon, yung pain, kung yung pain daw natin na nasasaktan tayo, kapag yung tao nito na may sakit, ng ganitong sakit, doble daw po yung pain na nararanasan ng tao. So, ibig sabihin, that time, pinapakita ng pag-aaral ng mga nananaliksik, kung ano man po yung ginawa kay Jesus, doble po yung sakit na nararamdaman niya. So, ibig sabihin, nung siya'y pinadyakan, nung siya'y sinimpa, nung siya'y sinampal, sabi nga po doon, nung time na
Minsan po, sinampal po si Jesus sa mukha. Hindi daw po si Jesus nakaimik. Ayon sa kanila, dahil sobrang sakit na yung kanya nadarama. Sobrang hirap po, mga kapatid. At yung pawis po na ito ay pawis po ng kanyang katapatan. Faithfulness ni God sa atin, ni Jesus para sa atin. Why? Alam niyo, yung nag-share kami ng tatay ko noon nung nabubuhay pa siya. Nung pinagkukwentuhan namin yung pananalangin ni Jesus sa Gethsemane. Ang tawag niya dito ay battle before battle. Si Jesus nakipaglaban na. Sa panalangin pa lang, nakipaglaban na si Jesus. Doon pa lang ay tinapos niya na yung ibig sabihin, doon pa lang ay napagtagumpayan niya na. Alam niya yung matinding hirap na kanyang naranasin, pero hindi niya tinalikuran yung plano ng Diyos. Kaya ba noon, sabi niya, Father, not my will, but your will. Mangyayari mo katawag. Si Jesus naging tapat sa kanyang ama. Do, ayaw niya. Bakit? Nasa aling tao siya eh. Alam niya yung hirap. Alam niya yung talagang naranasan ng pagiging tao. At yung pakiramdam ng betrayal. Kapatid, alam ko naranasan niyo na i-betray. Diba? Parang gusto ko sabihin ko, ayaw ko na rin. Ang dali namang sabihin ni Jesus yun eh. Being God, being King. Sabihin niya, oh, break muna, huwag muna ngayon. Pwede. Because He has a free will. Pero siya free will. Pero siya kalayaan na gawin ito. Pero sabi niya, ay hindi naman tinitingnan niya yung time na yun eh. Ang tinitingnan niya, yung generation to generation na darating. Even today, sa September 20, 2025, may taong makikinig. Hindi na makikinig. Malalaman yung kalooban ko. Ito yung kalooban ng Diyos para sa iyo. Amen. Amen. That is why hindi niya give up yung kanyang battle. Naging faithful siya. Yung pawis ng dugo na nagsimbula sa kanyang faithfulness. Hindi lang sa Lord, pati sa atin. Dahil alam niya, pag kainito niya ito, tapos na. Tapos na yung kalalagayan ng tao. Yes. The blood that was shed as drops of sweat has the power to heal every wound caused by betrayal and to give us faithful heart. May power to heal yung nabetray nating puso, yung nasugatan nating puso. Kaya nga tayo gumaling eh. Yung mga naranasan natin dyan na to, meron pong power tong blood ni Jesus na to. Nagkaroon po tayo ng faithful heart, even us. Pangalawa po, yung pong tumulo yung dugo niya, nang mapasin po sa kanyang mukha. Sabi po doon, nabalik po yung identity. Kumbaga, tayo na wala tayong identity, sabi doon, marami ang nagulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya. Halos hindi makilala kung siya'y tao. So, hindi po exage. Hindi po exage itong nangyari ito. Halos hindi na siya makilala kung siya ba'y tao o ano. Dahil po sa tindi ng bugbog, sugat na kanyang naranasan, hindi na po naaninagan yung kanyang mukha. At yung power po nito, yung balik nito sa atin, yung nag-gain naman natin, nagkaroon tayo ng identity. Amen? If we are fatherless, nagkaroon po tayo ng ama. Yung identity natin, di ba? Kumbaga, kung meron tayong tatay na sabihin na natin na yung galit yung tao sa kanya, kumbaga kahiya-hiya yung kalagayan ng ating pamilya, pero na-regain yun because of Christ. Amen? Ito yung nabalik sa atin. Ito yung binigay sa atin. Kapatid, meron ka na identity ngayon. New believers in Christ ka na. Anak ka na ng Diyos ngayon. Yun na ang identity mo. The blood that was shed from Jesus' face has the power to restore our identity and help us overcome any problems we have in the area of self-esteem. Kaya,
Kaya ngayon, mga kapatid, kung mahihiyain ka man, kung hindi mo kaya humarap sa tao dahil nahihiya ka sa, ako, ganito ang lahi ko eh, nakakahiya. Ganito pinagmulan ko eh. Mga kapatid, ni-restore ng Diyos ngayon yun. Amen. Amen. Meron ka na ngayong self-esteem. Dahil hindi na yung dati mong buhay yung pinatayuan mo ngayon. Yung buhay na meron ka kay Kristo. Yes. Amen. So, number 3 po, tumulang dugo mula sa ulong nilagay sa kanyang ulo, yung koronang tinig. Ang koronang tinig po nito, kung titingnan po natin ilang inches po yan, yung 2 inches. Napakalaki pong koronang tinig niya na nilagay sa kanyang ulo. Sabi doon, kumuha sila ng mga tinik na baging, ginawa itong korona at pinutong sa kanya. Pagkatapos, pinahawak sa kanyang kanang kamay ang isang tangkay ng tambo. Siya'y niluluhuran at pinutya ng ganito, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinagduduroan pa nila. Kinuha nila ang tambo at ito'y inihampas sa kanyang ulo. So, ibig sabihin, hindi lang ito pinataw. Pagpalo sa kanya, bumaod sa ulo niya yung tinik na ito. At doon, tumulo yung dugo sa kanyang ulo. The blood Jesus shed from His head has the power to destroy every curse and to make us conqueror, prepared to overcome every challenge. Amen. Di ba? Nilahit-lahit siya. Niluduran, pinagtawanan. Dahil parang ang tingin sa kanya, ito ba yung hari ninyo? Ito ba yung sinasabi niyong king, hari ng mga Hudyo? Na kayang-kaya nila, di ba? Kumbaga. Pero hindi nila alam yung spiritual significance no? Na habang nangyayari kay Jesus yun, pumapalit naman yun sa atin. You are more than conquerors. Amen. Kaya mga kapatid, magsimula kang mangarap, magsimula kang tingnan ang magagandang bagay na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Dahil binayaran na ng dugo ni Jesus. Amen. Lahat po ng challenge ay kaya mong i-overcome. Number 4 po, tumulo ang dugo niya na matupitin nila ang kanyang likod. Redemption. Pinalaya nga ni Pilato si Barrabas at ipinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos, ibinigay sa kanila upang ipapako sa krus. Na-redeem. Una pa lang, na-redeem na ni Jesus si Barrabas. Diba? Nagkaroon agad ng palitan. Ito, si Barrabas, isang taong makasalanan. Alam natin siya talagang totoong makasalanan. Siya sana ipapako sa krus that time. Kasi sabi doon, di ba, laging may pinapapako eh. Pag may pero that time, lumaya si Barrabas. Yes. Ang bumalit si Jesus. Amen. The blood shed from His back has the power to redeem us from the power of the enemy and to heal every sicknesses. Wala. Pinakita rin na yung power ng enemy. Talagang makita natin to, no? Wala ng power ang enemy sa atin. Wala siyang kakayanan sa atin. Number 5 po, tumulo ang dugo mula sa kanyang mga kamay nang ipako siya sa krus. Ang sabi po doon, productivity and anointing. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungol, pinako nila si Jesus sa krus. Pinako din yung 2 kriminal sa kanan at sa kaliwa. The blood shed from His hands has the power to make us productive and active. To active the gifts God has given us to help others, giving, working, healing, delivering, and visioning. So mga kapatid, dito po ay gift ng Lord sa atin. Ito po yung isang benepisyo natin mga kapatid. Meron po tayong power na magbigay. Kung kaloob mo magbigay ka ng buong makakaya. Kung kaloob mo ay magtrabaho ka ng buong makakaya. Kung ang kaloob mo ay magpagaling at magpatong ng kamay upang lumaya sa pang-aalipi ng dyablo, gawin mo ito mga kapatid. Sapagkat meron kang kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. So, ang gina ng dugo ni Jesus, binigyan ka niya ng kaloob. Mag-a-activate ito ngayon sa iyo mga kapatid.
Kahanin po, tumulo ang dugo mula sa kanyang mga paa nang ipako siya sa krus. Ito po yung purpose naman. Yung nais ng Diyos, yung purpose ng Diyos sa buhay mo, nang siya'y napigilan dahil siya ipinako sa krus. Actually, hindi siya napigilan eh. Baga, siya, that time, napigilan, pero ito yung gift na binigay sa atin ngayon. Na magawa mo naman ngayon yung purpose ng Diyos. Parang naalala ko yung binaril. Sino yan? Si Charlie Kirk. Akala nila napigilan nila si Charlie Kirk. Akala nila murder yun. Hindi, murder yun. Namatay siya ng may dahilan. Mas lalong na lumaganap, mas lalong nagkaroon ng courage yung mga tao na magsalita, even sa social media. Mas lalong lumaganap na yan. Nagkaroon ng revival. So, bawat dugo na pumapatak ay lalo na para sa kanyang pangalan, hindi hinahayaan ng Diyos na walang bunga, na walang ibabalik. Ito, malalaman mo ngayon yung purpose mo. The blood that was shed from His feet allows us to find the right path and to fulfill the purpose for which we were created. Binigyan ka ngayon ng right path. Malalaman mo na ngayon yung tamang way mo kung saan ka dinadala ng Panginoon. Kung saan ka itinilaga ng Panginoon. Number 7 po, tumulo ang dugo nang sibatin po siya sa kanyang labiran. A new heart. Sabi doon, subalit, sinaksak ng isang kawan ang tagiran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at agad na lumabas doon ang dugo at tubig. That time po, nung nakapako po si Jesus sa krus, ay kailangan ng sabi nung kailangan ng baliin yung kanilang mga binte dahil baka buhay pa sila. Pero natupad yung sinasabi ng kasulatan na walang butong mababali sa kanya. Nung sinaksak po sa tagiran, sabi doon, lumabas po yung dugo at tubig. Subalit, pagsaksak daw po sa kanya, sabi po doon, tumagos po ito sa kanyang puso. Kung saan ay, sabi nga doon yung puso na yun, na binigay niya para sa atin, doon naman tayo na-heal. Yung mga puso natin sugatan, doon naman po na-heal. Amen. The blood from His side has the power to give us a new heart and allows us to experience the fullness of love, of the love of God. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So nakita natin ng mga kapatid na hindi binaliwala. God is just. Makatarungan po ang Diyos. Hindi niya binabaliwala bawat kasalanan natin. Hindi niya hayaan na nagkasala. Okay lang. Sino mga kapatid? Bawat po kasalanan na nagagawa ng tao, may kapalit po na kaparusahan. May kapalit po na, sabi niyo, for the wages of sin is death. Amatayan po yung kabayaran ng kasalanan. That is why namatay si Jesus. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Ito po yung pinantubo sa atin. Alam niyo kung ano ang pinantubo sa inyo sa walang kabulhok pamumuhay ng inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pila, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dumis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig. Alang-alang sa inyo, ipinahayag sa mga huling araw na ito. So yung conclusion natin mga kapatid, ang krus ay ang pinakamataas na pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon ay may pagkakataon tayong tanggapin ang sakripisyong ginawa ni Jesus para sa atin. Tanggapin na lahat ng kanyang kabutihan. Amen. Salamat po mga kapatid at
Pwede po ba natin i-play? Kumbaga, makita natin yung Reem Ahmed. Ang tawag ba doon? Reem Ahmed. Sabi nila, exage daw. Pero ang totoo, sabi doon ng mga commentators, halos ganyan talaga yung naranasan ni Jesus nung siya'y narito sa lupa.